So, before Martin Luther, wala kay teaching eh. Wala'y teaching ang Christian Church concerning anang sula Eskriptura. Sa hinungdan nga diin, wala pod na gitudlo ni Kristo o sa mga apostol. Never gilitok ni Kristo nga sula Eskriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Never gitudlo sa mga apostol nga sula Eskriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala mo sulti si Ginoong Jesucristo nga pabasaha sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. No, kay way sugo si Kristo nga pagsulat mo. Ang gingon ni Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So actually, dili man problema ang nailibro. Ang point ang ginakong diya lang ka nag-focus sa libro, wala ka nag-focus sa teacher nga mo ay responsabling nagpagawas, ni anang maong gitawag og libro ka. So, directly speaking, or in conclusion, kining maong sula Eskriptura, man-made doctrine kini. Diba? Jeremias chapter 17 verse 5, kung sa may sulti ni Propeta Jeremias, tinunglo ang mga tao nga musalig ra usab sa tao. Tablara nga, tinunglo ang tao nga musalig sa doktrina o pagtulunan sa tao. For example, kanang sula Eskriptura, mo natanawan ning atong mga higala nga mga sulpot. Ang kanang ilang pagkabahin-bahin, tinung pagpadayag ka na nga tinunglo ka ng maong gitawag og mga punduka. Mao nang basahon yun nato ang Bible og sakto. Unsay giingon sa Hebrews 4 verse 12, ilan man po ning i-deny nga dili pag yun na scripture dia. Wala mong guta nagmatter og kanus-an na panganlan ng terminology. The point is one word, two words, phrase or sentences, that is the word of God. Nganong word of God kay gikan na sa Ginoo. Unsay giingon sa Balang Kasulatan? Hebrews 4 verse 12 nga ningon, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit and of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Wa pay nagbasag encyclopedia nga nabag-o, pero daghan nagbasa og pulong sa Ginoo nga nabag-o. Busa basag yun tag Bible mga kamisteri ug mga higala. Nagtuo ko nga tubagon ni Pastoy ang ako ang tawag ini nga argumento, pero nahuman na lang ang iyang presentation, nahuman na lang ang iyang video, wa gyud natubag ug wa gyud naguba ang argumento nga ato ang gi-present nga kanang sula Eskriptura nga teaching man-made na. So kung man-made na, diha ka mo tuo, diha ka mo sunod ug diha ka mo nunot. So ang may tabuan na impyerno gid mong kalag kay syempre, instead of matuo kas Ginoo, nagsalig na mahinuong kas pagtulunan nga giimbentong Luther. Di ba kana sula Eskriptura? Pero di gyapon nato ni tawagin palampason ang mga puntos ni Pastoy. Number 1 point niya, ingon pa niya nga dili daw nagamatter ano sa ani gipagawas ang mga terms. Dili pa daw akong argumento. Dili na mo oy gihatag or gi-present nako nga argument. First argument nako, walay mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga sula Eskriptura. And ang Hebrews chapter 4 verse 12 nga gi-quote nga kanang word of God na buhi. Dili man referring sa libro. Referring man na sa mensahe sa Ginoong Dios nga iyang gitugyan sa iyang iglesia subay sa pagsugo ni Ginoong Jesucristo. St. Matthew chapter 28 verse 20 nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Ana man na, di ba? Kay ang pulong sa Ginoo buhi god. Ang pulong sa Ginoo buhi, asa man na nato matagamtaman ang buhing pulong sa Ginoo? Pinaagi siya mga teachers. Kanang libro ulahin naman ang mga libro. And in Hebrews chapter 4 verse 12, wa pa na magunahon sa San Pablo din nga maapil ang iyang sinulat, maapil sa Holy Scripture. Wala eh. Wala. Pero kami nagtuo nga mga Katoliko nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios. Nga naman kay tudlo na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana bisan pagdili mabasa litra por litra. Ngano ito o may simbahang Katoliko kay mo man ang iglesia ang gitungkod ni Ginoong Jesucristo. Mao man ang iglesia nga diin gisugo na Ginoong Jesucristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Ug sila ang nagbitbit sa buhing pulong sa Ginoong Dios. Sila ang nagbitbit, mo bitaw ni gawas ng Biblia, mo bitaw giproklamar ang Biblia nga sinulat nga pulong sa Dios kay siya man ang gigiyahan sa Espiritu Santo sa pagdetermine asa na ang pulong sa Ginoo. Ana, di ba? Oh, wag gitubag ni Pastoy nga naman kay masangit man siya og tubagon niya. Masangit man siya. Number 2 point, ingon pa niya, mubasa tag Biblia. Actually, dili man issue sa to ang mubasa ang Biblia.
Nga naman kay ang sa tua, mabatengon ni San Jeronimo nga ang ignorante sa Biblia, ignorante ni Ginoong Jesucristo. Wala, gi-encourage yung mga Katoliko, daghang mga nang santos. Tungod sa pagbasa sa balaang kasulatan, apan dili lamang kay kana lang. Nga naman kay ang kasulatan, ang libro nagkinahanglan siyang teacher. O kana nga mga teacher, Romans chapter 10 verse 14 to 15, gipadala nga naay koneksyon ngadto sa mga apostol kay sumala pa ni San Pablo, bisan gani kami o sa kaanghel magtudlog ebanghelyo or doktrina nga lahi sa among giwali ipatunglo. Kamo sulpot lang man mo may koneksyon sa mga apostol, gabit bituon mo sa balaang kasulatan, pero ang problema lang na dili man mo wa may koneksyon sa mga apostol, di patunglo mo, di ba? Mo man puntos mga sir og mga ma'am, dili issue sa to ang pagbasa sa Biblia, kay kita gi-encourage na nga magbasa sa Biblia provided na teacher. Dili pwede nga magbasa lang ta nga walay gitawag og teacher. So ang pagbag-o sa kinabuhi nga nagbasa ta individual na. Individual in the sense nga naron na natog mutuman tag sadi. Kay ang milagro nga mahitabo kung tagaan tagrasya sa Ginoong Dios nga mosunod ta niya. Pag di taga-grasya, di ta makasunod niya. Di taga-grasya. Bisa pag usaon niyo mo na, bisa pagka milyon ka mabasa, para ko sa ining mga pastoy nato nga mga higala. Sa tibok nilang kinabuhi, nagbasa sila balaang kasulatan, nagbasa sila sa tawag ining Biblia, pero nganong nga masaya nag-convert, kay wa sila grasya sa pagtuo. Muna puntos. So, dili iso sa to ang pagbasa. Kay kita, mubasa ta, tanawa, St. Ignatius of Loyola, nagbasa man to scripture. Nabag-o siya niya pagkahuman, gituman niya ang kahubotan sa Ginoong Diyos, nasigla siya Katolika. Ayun, wala sigla siya Katolika kasi siya pagani ang niatbag kang Luther. Santos. Di ba? Oh. Daghang mga Katoliko na santos tungod sa pagbasa sa Biblia, pero dili lang kay kana, ngano man kay ang pulong sa Dios wala lang nahigot sa nasulat, kung dili naay pulong sa Dios nga wa masulat nga mao nay gipasa-pasa sa mga magtutudlo sa iglesia, ngano man kay ang kahibalo sa Dios, ang kaalam sa Dios gitugyan diya sa iyang simbahan aron makasabot kung unsay nakasulat diya sa balaang kasulatan. Kanang mga amigo na to mga sulpod nagki-claim lang, puro na claim puro na bitong angkon-angkon apan walay basis. For example, granting was admitting that the Bible kanang inyong gituuhan, ayaw ka mo simbang Katoliko nga pulong sa Dios ang Biblia. Asa mo magkaton na. Di ba ang sulti ninyo di mo muto kung di mabasa sa Biblia, asa plus Biblia. Nga kanang Biblia that composed of Old and New Testament mao na ang Holy Scripture. Ang Biblia rather. Asa man nagbabasa sa Biblia? Asa pud mabasa sa Biblia nga gisgutan na sa mga apostol nga kanang Old and New Testament nga mao nang libro sa inyo sa 66. Sinulat na nga pulong sa Dios. Mao nang sinulat nga pulong sa Dios. Asa man na? Asa pud sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang mga apostol nga scripture lang ta, wala ni lain. Wala Amot na itubagon na niyo na. Kung tubagon na niyo na good. Yan, maminaw ko sa tubag, mutanaw ko. Mag-observe ko and mo hata og reaction sa inyo ang tawag ining tubag, pero sigurado gyud ko karon pa lang gani usa pa lang kapunto sa kong gihatag wa ninyo gitubag. Nga naman kay masangit mo og tubagon ninyo ng mga argumentuha. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.